Bayan, magandang umaga po. Ang Kuya Ed, no? Araw ng Lunes. Basahin po natin ang bagay na ito. Base sa utos ng Korte Suprema. Inatasan ng Korte Suprema ang Malacanang at ang ilang opisyalis ng gabinete na magsumite ng kanilang komento sa Habeas Corpus Petition na humihiling ng obliguhin ang gobyerno na iayos ang agarang pagbabalik kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa dahig. Bayan, ang on myself capacity to expedite this one through the letters and requests ng Korte Suprema ay ito po ay base sa akin pananaw, base na rin sa kapangyarihan na ibinibigay ng ating batas ng konstitusyon na ihayag kung hanggang saan aabot ang ating pangunawa tungkol sa bagay na ito. Kasi po, bayan, kasi po Korte Suprema, when Duterte is concerned, malalim po ang sugat ng pinagmulan kung bakit. Hindi po magkakaroon ng positibo at tamang hakbang o sagot ang Kongreso, Senado o ang Malacanang tungkol sa puntong to. Kami po ay parte ng taong bayan at nananalig kami na may katuwiran po kayo sa parte na inyo pong nais ipabatid at ipaabot ang isang obligasyon at tungkulin sa posisyon na mapabalik ang ating pong butihin dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero base po sa analysis namin at base na rin po sa aming mga resulta ng pag-uusap, ito po ay drastically hindi na po masasagot ito, Korte Suprema, ng isang abutihin o maayos na solusyon at rason kung bakit pababalikin si Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa. In order and consists of the following violations of our internal law and constitutional sa law in concern. Yan po ay tahasan na pong nilabag. Again, tahasan na po itong nilabag dahil sa mga sumusunod na programa at interes. Dahil nga sa kanilang programa at interes, involvement the International Communist Court or International Criminal Court as we prioritize in concern, ay nakikita naman po natin ang mga ebidensya ng tunay na antas ng talakayan at kanilang malalim na pagpaplano at rason kung bakit. Kami po bilang si Kuya Ed ay isa sa parte ng Tinig Bayan na siguro naman po ang aking pong followers ay umabot na po ng 66 plus thousand. Mostly po diyan ay ama at mga magulang na nagtataka sa nangyayari sa ating bansa at patuloy po namin ginagabayan ng mga positibo na impormasyon upang mapakalma o maintindihan ang katayuan natin sa ating ngayon lipunan. Pero mahal na Supremo,
Suprema o mahal na Korte Suprema sa pagnanais nating sila po ay sumagot. Ako po, on my personal capability and capacity to understand situations and concern, hindi po sila sasagot sa kung ano. Nakikita po natin ang kanilang pagpaparamdam na base sa kanilang mga kapangyarihan sa katayuan. They bend the law. Are you? The Supreme Court can bend the law too? Kayo po ba sa utos o sa kataas-taasang Suprema can bend the law? On that act of scrutinizing the comprehensive law stated and devotedly to emphasize and to execute only the righteous law implemented and stated in our Constitution. Mukha ho atang mahal na Korte Suprema ay magsasayang kayo ng oras at pagod. We submitting ourselves to justify this kind of stupidity, in a word, or drastically in their terms of negligences in a rule of court, considering that bending the law is very effective. Why? Kasi po, hindi po kayo nag-take action during the period time. They're elaborating na ibebend lang ang law, pero hindi ibabiolate. That kinds of sequence that they're trying to impose and implementing, righteously today, nangyayari po yan, mahal na Korte Suprema, ay wala pa rin tayong action. Grievance to the law that we impose and emphasize legally in the constructions of our state and republic. Hindi po pwedeng isaulain, bastusin, o sabihin natin baluktutin. Kaya nga, baluktutin ang batas. Sabi nga, sa devil mind and interest of those goddamn perpetrator, bending lang naman, but not to violate. In that act of bending lang naman, have violation, dun po sila, ang utak na yan ay galing po kay Bersamin. Para bang nagkwentuhan tayo sa The Ford. Para bang stick ba? When only adjusting crucially in the state, na only bending but not violating. It is an act of geniusness and philosophy. Mahal na Korte, huwag nyo na pong ipa-elaborate o i-explainin yung mga gago na yan. Alam nyo ang mas effective? Kasuhan. Kasuhan. Hindi po para mag-explain, kundi kasuhan sila sa kanilang pag-violate at sa kanilang pagmamalabis. Ito po ang inyong Kuya Ed. Dahil kung hindi nyo po gagawin, magmumukha kayong katulad namin, tanga din. Dahil yun po ang kanilang iniisip sa ngayon, na hindi po natin capturize the what we call this the elaborations of the things that be in use to collaborate, bending the law is not violating the law. Alam nyo,
Minsan, yan lumalabas po yan, di ba? Yung mga sa debate. Ang isa po bang matuwid na batas kung inyo pong i-scrutinize, ibabaluktot para makita ang beyond the line? Ito po ba ay violasyon? Again, ang isa pong, pasensya na po kayo, baluktot na kasi daliri ko, ano na po ito ano lang po, idea lang. Lagi ko pong iniisip yung salita nila, bending the law is not violating the law. Yes, prescribedly, there is a reason, lalo na sa state of debate. Violation ba? Kung ibebend lang natin para makita natin kung ano ang nilalaman. Truly, as per the aspect of the law, it is violation. Kayo na po ang sumagot para at least maintindihan nyo kung bakit yung estratehiya nila. Bending the law is not violating the law. Pero to scrutinize the appropriate effect ng batas bilang pagpapatupad nito bilang batas, doon po sila nagkakaroon ng violasyon o paglabag. Marami pong salamat ang Kuya Ed po. Nakikiusap po kami. Kasuhan nyo na, wag na po kayong mag-aksaya ng oras. Dahil hindi po iyan tatalimat o makikipagkaisa. Because bending the law is not purposely to violate the law. Just only to scrutinize what is behind that law. Marami pong salamat ang Kuya Ed. Kasuhan nyo na lang. Kasi sasagot yan. Pero just in order to expedite or to explain, ang lamesa o ang hapag ng katarungan ng Korte Suprema ang siya pong mananaig. Marami pong salamat ang Kuya Ed po.